Kapihan, um, we're happy and fortunate to have a young leader in the health sector. Obviously, looking very young, energetic. Dr. Albert Francis Edralin Domingo, a senior health official of the Philippines. As Undersecretary, he also serves as the Executive Director of the National Nutrition Council, a multi-sectoral agency that leads and coordinates policy development for nutrition. Albert is a physician and health systems specialist and graduated from the University of the Philippines and the University of Edinburgh, a Chevening Scholar. Of the United Kingdom, he has 18 years of public health experience at country and international levels, having worked with the WHO, ADB, and the former USAID. He is well versed in market systems approaches to health, including private sector engagement and health law. Dr. Domingo was a vice president of PhilHealth, where he facilitated policy and operational improvements in the nationwide Consulta, now YACA, the primary care benefit package, across his leadership roles at the DOH that includes serving as the department chief of staff. His portfolio has spanned strategic policy, local health systems development, international health cooperation, health human resource management, and public affairs. Consistent with his passion and advocacy for health, Albert is also a licensed group fitness instructor for indoor cycling. Kaya naman very fit si Dr. Albert. This short profile of Dr. Albert has already been distributed to the members of the media, but I read it for the sake of those watching us on live stream. So, Dr. Albert, bumati ka muna sa ating mga nanonood at saka ating members ng media. Salamat po, Senator Joelina. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-panood at taga-pakinig sa ating Facebook and online live streams, at sa lahat rin po ng ating mga kaibigan sa media at sa publiko na narito ngayon. Isang malusog at magandang nutrisyon na umaga. Talaga na ang boses parang spokesman, talaga namang spokesperson si Dr. Albert Domingo ng Department of Health for the longest time. Alright. So, apektado tayong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kapuso. Sinama ko na yung tatlo, no? Kapanalig din po, attorney, at dyan ang Radyo Veritas. Oo, kapanalig, kapatid, kapuso, kasama, kabisig, ano? Tayong lahat ng mga Pilipino, apektado dito sa malnutrition problem sa ating bansa. It's a silent killer. Malnutrition is a silent killer, especially among children below 5 years of age. Unfortunately, hindi pa gaano nabibigyan ng pansin. Kulang pa ang prioritization ng isyong ito. Malalaman natin kay Dr. Albert. Excited lang ako, Dr. Albert, kasi passion ko itong tinatawag na first 1,000 days of life, advocacy, at ikaw na magpaliwanag. Ano ba ang kahalagahan sa bayan, una, sa bawat pamilya, ng tamang nutrisyon at tamang alaga, sabihin na natin, sa mga sanggol natin, especially during the first 5 years of their lives. Salamat po, Senator. Simulan po natin sa paliwanag. Susubukan ko hong paigliin ng hindi nawawala ang mga detalyeng mahalaga kung ano ba itong pinag-uusapan natin na nutrisyon. Ang pinaka-motto or tagline po ng National Nutrition Council ay nutrisyong sapat para sa lahat.
Simulan natin dun sa nutrisyong sapat. Kapag hindi po natin nakuha yung nutrisyong sapat, yan yung tinatawag na malnutrition. Ang salitang malnutrition, pag ating binilangkas ay mal, ibig sabihin mali, di ba? Mala, may mali tayo. Tas nutrisyon. At ang nutrisyon, para sa mabilis pong paliwanag, yan po ang kakayahan ng ating katawan na makuha yung mga tamang sangkap. Sabi nga po ng the late Senator and Health Secretary Juan Clavier, yung sangkap Pinoy, para madali siyang mapaliwanag. Ano itong mga sangkap na to? Yan po yung mga carbohydrates, proteins, fats, yan po yung mga macronutrients. Tapos meron rin po tayong mga micronutrients, yung vitamin A, iron, folate, at iba-iba pa. Sa bawat yugto ng buhay ng ating mamamayang Pilipino, mula sa pagkapanganak, sabi nga ho nila, Senator, even before, bago ka man mapanganak, nabuo ka pa lang sa sinapupunan, mahalaga na po yung nutrisyon. So simulan natin bago pa mapanganak, hanggang ipanganak to the first 1,000 days. Yan po sinasabi ni Senator Joey. Yung pag sinabi natin first 1,000, medyo mahina po ako sa math. Sabi nilang sa kodigo, 2 years. From 0 years to 2 years old, first 1,000 days. And then, susunod po dyan, yung ating toddler years. So, from 2 years old to around 5 or 6, and then school age. Hanggang patanda na ho tayo ng patanda at makakarating tayo sa working age and then seniors. Pagka mali ang nutrisyon, kahit na matanda na isang tao o bata, pagka mali ang nutrisyon, hindi sapat ang kinakain, at yung kinakain ay kulang sa mga sangkap na kailangan, ano ang consequence nito, Dr. Albert? Ayan, kapag tayo po ay mali ang nutrisyon or malnutrisyon, simulan natin sa kulang. Pag bata po tayo, dun sa first 1,000 days at sinabing kulang ang ating nutrisyon, saan kaya kukuha yung ating katawan? At pag sinabing katawan, yung kalamnan natin at ang ating utak, saan sa kukuha ng sangkap para maitayo natin? O ibahin natin po ang paghahalin tulad. Kung tayo ay gumagawa ng gusali, tayo ay nagko-construction, saan tayo kukuha ng konkreto? Saan tayo kukuha ng kahoy kung pangit yung dumadating na materyales? Ang lalabas po na struktura na bahay o na hotel ay hindi kasing ganda ng Manila Hotel, ngunit baka madaling matumba kapag nagkalindol. Ganon din po ang katawan ng tao. Kapag mali po yung nutrisyon at kulang nito, lalo na pag kulang, nagiging bansot po. Yung bansot, yan yung naririnig natin na term na stunting. Ibig sabihin, meron po tayong naitakda na average, no, na sinasabi na bawat taong gulang, dapat ganito ka nakataas. Pag hindi po natin narating yon, ay sasabihin nga, bansot. Meron naman po tinatawag na wasting sa Ingles. Sa Tagalog, yung pagkapayat or pagkapayatot. Ibig sabihin, para sa isang edad, dapat sana ganito na yung timbang natin, ay tinimbang ka, ngunit kulang. So wasting ay maling timbang sa kanyang edad. Yes. At yung stunting ay yung kanyang height, Yes. o pagiging yung kanyang tangkad ay mababa sa kanyang edad. Opo, Yan yan ang po. mga bansot. Mga ano pa yung Tagalog doon? Pandak. Panda, yes. Oh, Bansot. duwende. Duwende. Oh, nagiging duwende. Ano mo